Hello, mic test. Okay, praise. Minsan pa po, palakpakan po natin ang Panginoon. Napakabuti mo, Diyos. You're our good, good Father. You are worthy for all the praises, honor, and acknowledgement. Hallelujah. Sino nagsabi rito na mabuti ang kanyang Diyos Ama sa langit? Lord, happy Father's Day. We remember God who is a good, good Father. Siya na may mabuting plano para sa ating mga buhay. No, siya na may dakilang panukala para sa atin. The Father's love. At sa umagang ito, nais ko rin po samantalahin pagkakataon para batiin po ang ating mga dakilang Ama. Happy Father's Day po. No? You are seen, you are acknowledged, and we thank God for your life. Praise God. Pinupuri ko po ang Panginoon sa umagang ito at nagpapasalamat ako sa Kanya dahil kahit merong lugar na pwede nating puntahan, mas malamig, no? May BTS. Sa SM Taytay may BTS. Pumunta ako kami nung nakaraan, may BTS. Hindi ko alam ngayon. Pero nandirito pa rin po tayo. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Pwede po tayong nasa ating mga kwarto, pero nandito pa rin po tayo. Praise God. This is the best way po to celebrate Father's Day by acknowledging our Father in heaven. Amen. Kaya hindi ko na po papatagalin. Maaari po ba tayong tumayo bilang paggalang sa kanyang napaka-amazing na salita? At tayo po'y makibukas sa 1 John chapter 3. Verse 1. Amen po, nakita na po. Amen. Paalala ko lang po muli, mas okay po mga kapatid na may dala tayong sarili nating Bible. Para kahit anong gawin natin, pwedeng-pwede. At i-customize natin ang kanin nating sariling atin talaga po yung mga Bible. Okay, sabi po rito, tignan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayo mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Tuloy ko na po. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mundo ay dahil hindi rin siya kilala ng mundo. Sa English po, see what kind of love the Father has given to us that we should be called children of God, and that's what we are. Hallelujah! Aming Ama, pinupuri ka, dinadakila sa oras pong ito. Salamat po sa napakadakilang pag-ibig na pinaranas mo. Ngayong umagang ito, Diyos, nawa makilala ka pa po namin. Mahalin ka pa po namin. Mapalapit pa po kami sa iyo sa pamagitan ng mga salitang pag-aaral namin. Pinupuri ka, sinasamba din na dakila sa pangalan po ng iyong anak at aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Makakaupo po ng puwapalakpak. Praise God. The Father's love. No? Ang pag-ibig po ng isang ama ay, I would say, one of the most misunderstood and misrepresented kind of love. No? Minsan hindi siya ramdam kasi it is quiet. Minsan iniiwasan siya or inaayawan because it is tough. No? The Father's love is enduring and reassuring. No? Ito yung pwede mong sandalan. Ito yung pwede mong uwian. Ito yung pillar of your support, no? Kaya sa umaga pong ito, tignan po natin yung 4 na P patungkol sa Father's love. At ang pag-uusapan po natin yung the best father that we could have. Walang iba kundi ang Diyos Ama natin nasa langit. No? And I hope, I pray, and I challenge everyone na as we look sa karakteristik po ng pag-ibig ng ating Diyos Ama, makita rin po natin ito sa
buhay ng ating mga ama dito sa lupa. Ready na po ba? Amen. Umpisahan po natin. Ito po yung pinaka-verse natin. At nais ko po kayong dalhin sa kung ano nga ba yung pinaka-ibig sabihin nito. From its root words, no? See what kind of love the Father has given to us. Sa ibang salin point, has lavished on us. Pag sinabing lavish, binuhos sa'yo ng sagad-sagad, nilunod ka. Sabi nga ng isang awitin, if grace is an ocean, we are all sinking. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi hanggang ankle, hanggang tuhod, hindi. Lunod ka. Yun po yung grace ng Panginoon. Now, without the love of God, finish na po. Without the grace of God, tapos na po ang history ng mankind. Kung hindi lamang po sa kanyang pangako, libo-libong taon na nakalilipas kay Noah, maaaring baka ginuho na naman muli ng Panginoon ng mundong ito dahil sa sobrang kasamaan. No, pero tuwing nakikita ng Panginoon yung rainbow, naalala niya yung kanyang pangako na hindi na niya gugunawin ang mundo sa pamagitan ng baha. Ngayon, tignan po natin itong tatlong keywords na ito para maunawaan natin yung lalim, yung ganda ng verse po na ito. Una, see. Yung salita po na see, ito po ay may root word or original word na idete. Nang ibig sabihin ay stare at, behold, focus on. Pagka sinabing idete, titignan mo maigi. Ilalagay mo sa pedestal. No? Pagmamasdan mo yung lahat ng anggulo. Alam ko, ginagawa ng mga riders tong idete. Tama ba? Pagka napitikan, kulang yung isang anggulo. Gusto may anggulo sa likod. Bibidyuhan niya, gagawan pa ng montage. Nakaka-relate ba? So, yung mga motor natin, mahal na mahal natin, yung po ibig sabihin na idete. See, sa ibang salim, behold, stare at it intentionally. Discern clearly. Titignan natin kung ano ba talaga. Focus on. And higit sa lahat, experience. Kaya po sa umaga pong ito, yung pong ating gagawin. I-behold natin, titignan natin, magpo-focus tayo at dadanasin natin kung ano nga ba yung pag-ibig ng Diyos na binuhos niya sa atin. Yun yung gagawin natin ngayong umaga. No? Idete. See what kind of love. Because most of us, alam na natin yung pag-ibig ng Diyos. Actually, kabisado na natin to the point na nagiging normal na sa atin. Pero it is about time na magkaroon tayo ng refresh look sa pag-ibig ng Diyos Ama. Ang sabi po rito ni John, Apostle, John the Beloved, tignan ninyo mabuti, tignan nyo kung ano nga ba talaga yung klase ng pag-ibig na binuhos sa inyo ng ating Diyos Ama. Ikalawang word, what kind of, or what kind. Ito po ay Greek word muli na ang original word is potapen or potapos. No? Potapos. Ano po ibig sabihin na itong what kind of? Ang ibig sabihin po niyan, in what manner, what characteristic, what quality. It is used to express amazement. Alam niyo po, itong potapen, ginagamit lang siya to describe amazement. Pag sinabi sa isang tao na, what kind of character you have, or potapos yung character niya, dinidescribe yung amazing quality ng character niya. O kaya, pag sinabing potapos sa achievement ng isang tao, dinidescribe yung kakaibang quality, kakaibang klase ng achievement na meron siya. Yun po yung pinagagamitan nito. And alam nyo pa, sabi po ng ibang commentary, it is used to show amazement sa character ng isang tao, lugar o bagay. Ito yung sabi sa ibang commentary. This kind of love is out of this world. Yan po yung description. See what kind of. Ito yung klase ng pag-ibig na hindi basta-basta. Hindi mo pa nakita, hindi mo pa narinig, hindi mo pa naranasan. It is used to describe that kind of love. And this love, mga mahal ko kapatid, tinranslate po yan, yung pulang yan, na agape.
The love of God. Unconditional love. Sacrificial love. As I've told po ng mga nakaraang preaching natin, na maraming klase ng love. Tama po ba? At least ang alam po natin may 3. Pero na-expand po yan. Marami po mga nadagdag. No? Pero sa English, ang tawag pa rin yan ay love. Pero sa Greek, meron pong 3 klase. Meron pong agape. Actually, 4, I believe. May agape, which is love of God. Merong, phileo, brotherly love or familial love. No? Merong storge, friendly love or familial love. Meron ding eros, which is passionate love or love towards opposite sex. No? Pero sa English at sa Tagalog, love pa rin ang tawag. Kaya ang ganda po na bumabalik tayo sa original. Ngayong alam na po natin yung definition nito, basahin po natin siya in that light. Sinasabi po rito na, tignan nyo, pag-aralan ninyo, bulay-bulayin ninyo kung anong klase ng pag-ibig ang ibinuhos sa inyo ng Ama. Para tayo'y matawag na kanyang mga anak at tayo nga ay kanyang mga anak. To be a child of God is sobrang amazing na gift. Yan po ang gusto ko pong emphasis. Ngayon, ano po bang klaseng love yung pinakita ng Panginoon? Ma-summarize lang po natin siya with these 2 verses. This is how God's love was revealed among us. Dito po pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig para sa atin. Ganito niya pinaranas yung kanyang pag-ibig sa atin. No? God sent His Son, His one and only Son, into the world so that we might live through Him. And love consists in this. Not that we love God, hindi dahil una natin minahal ang Panginoon, but that He loved us and sent His Son as the atoning sacrifice for our sin. Siya po ang unang nagmahal sa atin. Kaya po tayo nagmamahal sa Kanya. At the very evidence ng Kanyang pagmamahal sa atin is siya yung nag-initiate. Siya yung unang nagsindi ng apoy. Siya yung unang nagpakita at nagparanas. Hindi lang po siya nagsalita na mahal kita. Pinakita niya muna yung sa gawa. Amen po ba? Bago niya sabihin yung John 3:16, nagkatawang tao na ang Panginoong Hesus. Ganong klase po ang pag-ibig ng Diyos Ama. It is reassuring. It is sacrificial. It is an amazing love. Na ito pong klaseng pag-ibig na ito, hindi po makomprehend ng mga tao na makalaman pa rin hanggang ngayon. Na-share ko na sa inyo to. Nagbabasa po ako ng mga comments sa... Titignan ko rin po kasi yung paano apologetics ng mga Muslim, kung paano sila sumagot sa mga tanong, kung paano nila ma-feel yung tamang-tama yung sagot nila. So nagbabasa ako ng comment na para sa kanila, foolishness na yung Diyos magkatawang tao. Na yung Diyos may kaisa-isang anak, may one and only begotten Son. Na yung Diyos nagkatawang tao at namatay. That is foolishness for them. And kagaya na sinasabi ng Bible na ang ginawa ng Panginoong Hesus ay kahangalan para sa kanila na nabubulagan, pero kaligtasan para sa atin na sumasampalataya. Ito po yung pag-ibig ng Panginoon. And yung iba po, ginagawa po ito na sabi, yung ginawa po sakripisyo ng Panginoon ay pagan sapagkat sinacrifice yung kanyang anak. Tinitwist po nila. No? But this is the very demonstration of God's love. Tignan po natin, Romans 5:8. But God demonstrate. Ito na naman, demonstrate. Kanina, revealed. God revealed His love among us. Noong nagkatawang Panginoong Jesus. But ngayon, God demonstrate His own love for us. Pinakita niya yung kanyang amazing na pag-ibig. Yung kanyang out of this world na pag-ibig. While we are still sinners, Christ died for us. Madaling mamatay para sa taong matuwid. Tama po ba? Madaling mamatay para sa taong matuwid.
Kasi kung ako papunta na sa pahamakan, masabi ko walang direksyon buhay ko, willing kong isakripisyo yung buhay ko sa bata na inosente. Paano kung ang pag-aalaya mo ng buhay is isang Barabas? No? Isang Judas, isang kriminal. Yun po tayo, mga mahal ko kapatid. Sa takdang panahon, nung tayo mahihina pa at walang magagawa para sa Panginoon, namatay siya para sa atin. Inaalay niya yung kanyang buhay. And yan po ay sobrang amazing po na love. Sobrang walang katulad na pag-ibig. Na mamatay siya at alay niya yung kanyang buhay para sa mga taong hindi matuwid. Ang dati nating buhay ay Ang dati po nating buhay ay ayaw natin magsimba, tinatawanan natin yung mga naglilingkod sa Diyos, nagmumura tayo, ginagawa natin lahat ng bagay na makakagalit sa Diyos, pero minahal pa rin niya tayo. Wow. Hallelujah. Ngayon, umpisahan po natin tignan yung 4 na P. Yung 4 na P sa buhay ng isang ama. Medyo bibilisan ko po ito dahil later po may next part tayo ng program. In preparation po sa gawain natin next Sunday. Ano pa gawain natin next Sunday? Anniversary Crusade. In preparation for that work of the Lord, no? Anniversary Crusade. So medyo bibilisan ko. I hope after this, magstay pa rin po tayo ng kahit ilang minuto dahil kasama tayo. No? Gagamitin din tayo ng Panginoon. So unang karakteristik po ng ating Diyos Ama na kitang-kita naman po sa ating mga makalupang Ama. Provider. Unang P, provider. God provides. Unang-una po niya pinrovide. He provided our salvation. Ang ibig sabihin po ng pangalan ng Panginoong Hesus na Yeshua is Yahweh saves. No? Yahweh saves. God saves. So, God provided a way out. Kung noong panahon po ni Noah, si Lord po ay nag-provide ng arko para pwedeng hindi ka makasama sa baha. Pwede kang maligtas mula sa baha. Sa panahon pong ito, nag-provide ang Panginoon ng salvation. Noong panahon po ni Moises, ang nangyari po nung sa ilang, kinagat po sila ng mga ahas. No? Si Lord nag-provide ng antidote. Yung antidote para ka maligtas, ay para ka mabuhay. Titingin ka lang sa tungkod ni Moises. Yung sa ginawang pole ni Moises, titingala ka lang. Ibig sabihin po nun, mananampalataya ka. No? He provided for our salvation. The Lord provided garments of skin. Panahon pa lang po nila Eva at Adan, nagpo-provide na si Lord. Ano nga po ang huling kinreate tao, di ba? Nung nandun na yung lahat ng kailangan ng tao, saka lang nilagay ni Lord ang tao. Kung wala pang lupa, wala pang tubig, saan ilalagay ang tao? Kung wala pang garden, wala pang halaman, wala pang mga hayop, anong kakainin ng tao? Kung wala pang trabaho, ano pang gagawin ng tao? The Lord provided. He is the best provider. Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want, or I shall not be in want. No? The Lord is our shepherd. He is provider. The Lord provided garment of skins. Nung nagkasala po sila Eva at Adan, tingnan nga po natin, Genesis chapter 3 verse 21, na nung naging hubad, nakita nila yung kanilang kahubaran. The Lord provided. Ayan. Ebang tinawag. Ang mag-asaway, ginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Kasi papaalisin na sila sa Garden of Eden. Ang ginawa ng mag-asawa nung nakita nilang hubad sila,
nagso sila. Nagtahi sila ng mga dahon, no? Pero ang ginawa ni Lord, ano siya? Ginawan niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Saan galing yung hayop na yun? Buhay dati yung hayop pero pinatay. Alam niyo po ba ang significance nito? Ang significance po nito, yung tao gumagawa ng sarili niyang paraan. Pero ang kanyang Diyos, Ama na mapagmahal, may solusyon na. Tama ba? Kasi ang solusyon lang ng tao, tapal-tapal lang, pansamantala lang, dahon lang. Ano gagawin ng dahon pag yan nasugatan, punit na yan? Kaya ka ba niyang protektahan sa lamig, sa init? Hindi. Dahon lang yan. Pero ang balat ng hayop, sinauna pa ng panahon yan po yung ginagawa na pangtapal, pangdamit, panggarment. So, kaya po ginawang damit yung balat, buhay dati yung hayop, pero pinatay. Ano po ibig sabihin yan? Ano ibig sabihin yan? May provision si Lord para salvation ng mga tao. May provision si Lord na magtatakip sa kahubaran ng tao. Alam niyo po na napulpil niya sa buhay ng Panginoong Hesus. Napulpil niya sa panahon ng Panginoong Hesus. Kaya Genesis pa lang, present na ang Panginoong Hesus. The Bible, from Genesis hanggang Revelation, is all about Him. And until you understand that, hindi mo lubos na makikilala ang Panginoon. Hindi mo lubos na sasambi ng Panginoong Hesus. From Genesis, nandiyan na po ang Panginoong Hesus. Exodus, Pastor, nasaan ang Panginoong Hesus? Sa Exodus, anong ginawa? Darating ang angel of death, pero huwag kayong mabahala. Magkatay kayo ng ram, no? At yung dugo niyan ipahid nyo sa hamba ng inyong pintuan. At dadaan ng angel of death at lalampasan kayo. Ano po ibig sabihin? Yung mga tao na nakocover ng dugo ng Panginoong Hesus, may salvation, may kaligtasan. Hindi na sila dadapuan ng kaaway. Meron na silang righteousness na nagmumula sa Diyos. Exodus, nandiyan ang Panginoong Hesus. At kung isa-isin natin Leviticus hanggang Revelation, hindi po tayo matatapos. God provides. Sa lahat ng pangangailangan ng tao, God provides. No? He provided for our salvation, for the redemption of our sin. No? And, tingnan natin to. God provided animal for sacrifice. Nung panahon naman po si Abraham ay tinawag ng Panginoon maghandog sa bundok ng Moriah, ano yung dala-dala niya? Dala-dala niya yung kanyang anak, no? Iniwan yung asno. Alam niyo ginawa, mga mahal ko kapatid, maganda to pag-aralin natin sa susunod eh. Pero dadaan po tayo diyan. Nasa Genesis po tayo ngayon, no? I believe Genesis 15. Samahan niyo po kami. May sinesend po si Pastora Angelo. Sama-sama po tayo mag-aral ng Bible. Alam niyo po ba? Yung panggatong, sabi ni Isaac, Ama, nandito na po ang panggatong. Nasaan po ang kakataying hayop, ang ihandog na hayop? Alam niyo sabi ni Abraham, the Lord will provide. And hindi alam ni Isaac, siya yung ihandog eh. Alam niyo ginawa ni Isaac ang ginawa po ni Isaac, papaakyat, dala-dala niya yung panggatong sa kanyang likod. Pamilyar? Bundok ng Golgotha? Paano pinasan ng Panginoong Hesus yung krus? Paakyat? Alam niyo na. So pinasan, pag-akyat, sasaksakin na niya. Huwag mong gagalawin ng bata. Huwag mo siyang sasaktan, sabi ng anghel, dahil nakita ko ang iyong katapatan, lubos kitang pagpapalain. Doon na talaga, dumalo yung lubos sa pagpapala. At nakita may isang ram, no? Isang tupa na matured na yung sungay sumabit sa bush. At yun yung hinandog. Tunay nga, the Lord will provide. Kailangan lang ng obedience and patience. Ngayon, ito na po yung pinaka-list. Tingnan natin. Matthew chapter 6, verse 26 to 33. Ayan. Do not worry. The Lord is our provider. Do not worry. What shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? Hanggang ngayon, ito pa yung pinoproblema ng mga tao. Pero sabi rito ng Panginoong Hesus mismo, yung mga pinoproblema nyo,
Problema yan ng mga pagano. Yung mga iniisip nyo na anong kakainin namin, anong daramitin namin, anong pag-provide sa pangangailangan namin. Sabi ng Panginoong Hesus, problema yan ng walang ama. Tama ba? Problema yan ng walang tunay na Diyos sa sinasamba. Problema yan ng mga ulila. At sabi ng Panginoong Hesus, hindi na kayo ulila. Meron kayong ama sa langit na bago pa kayo humingi, alam niya na kailangan niyo ng bagay na yan. Hindi kayo ulila. Yun ang sabi ng Panginoon. Hindi kayo kawawa. Meron kayong ama na nagmamahal sa inyo, kilala kayo sa pangalan, bilang ang buhok nyo sa inyong bunbunan, no? Itong ama na ito, pinapakain niya yung mga ibon na hindi nagtatrabaho. No? Binibihisan niya yung mga damo sa parang na hindi naman nagtatrabaho. Pero pagkatapos ng ilang weeks, nawawala na rin. Sabi rito ng Panginoon, higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon na yan. Ang mahal ko kapatid, we are God's masterpiece. We are made in His likeness and image. At higit sa lahat, meron po tayong mabuting Diyos, mabuting Ama. Hindi niya tayo pababayaan. He is the best provider. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We are no longer of our own ways. Hindi na tayo yung dating ulila. Hindi na tayong batang kawawa. Meron po tayong Diyos Ama na nagmamahal sa atin. Ikalawa po, protector. Protector. Provider, protector. He is the father of the fatherless and protector of the... Tignan po natin, please. He is father of the fatherless. Psalm 68, verse 5. Tignan po natin, please. Next slide. Next slide. Yan, praise God. He is father of the fatherless and protector of the widows. God is God in His holy habitation. Alam niyo po itong Psalm 68. Buksan nga natin to. Ito po yung tinatawag na, I remember, kung naka-attend po kayo ng seminar with Pastor Tom, ito po yung tinatawag na Psalm of Scattering. Hindi scattering. Now, magbangon ka, O Diyos, kaaway ay pangalatin. Pag binabanggit po natin itong Psalm 68, nangangalat po yung kaaway. Yung mga nakaamba nilang plano para sa atin nawawasak. No? Kaaway ay pangalatin at ang mga namumuhuhi tumakas sa kanyang piling. This is Psalm of Scattering. Pero alam niyo ba, mga mahal ko kapatid, this is also a Psalm of Gathering. Dahil yung mga ulila, yung mga walang mag-aalaga, walang poprotekta, ang Panginoon ay kagaya ng inahin na lililiman kanya sa kanyang pakpak. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. He is father of the fatherless and protector of widows. Is God in His holy habitation. Hallelujah. Tingnan pa natin. Ito naman, Psalm of Protection. Sa Psalm 91. He who dwells in the shelter of the Most High. Question. He who dwells in the shelter of the Most High. Where is the shelter of the Most High? Saan ito? Anong address ng shelter ng the Most High? May bunker ba si Lord na pwede ka magtago pag may nuclear war? Pwede ba tong church? Or wala na to. Mga mahal ko kapatid, kung pag-uusapan natin temple, sira na po yung second temple. It was abolished 70 AD, no, by Emperor Titus. Na-flatten yung temple. Question. He who dwells in the shelter of the Most High. Saan po ito? Before I answer, tanong. Sino pong, tingnan natin yung Tagalog, siyang nananahan, di ba? Nanganganlong, ayan.
siya naganga ng pagkupkop ng kataas-taasan ay mananatili sa pagkalinga ng may kapangyarihan. Saan po itong kupkupan ng Panginoon? Saan po itong kublihan ng Panginoon? Before I answer that question, may tanong po ako, sino pong nais manahan sa kanyang kublihan? Sa kublihan ng Panginoon. Amen. Ngayon, to answer the question, saan po ito? He who dwells in the shelter of the Most High. The safest place na meron sa mundo ngayon, no? In the US, hindi kung saan man lugar. The safest place na pwede natin puntahan, which the shelter of the Most High is in His very presence. Hallelujah! Now, I understand yung sinasabi po ni Haring David na it is better one day in the house of the Lord, in the presence of the Lord, than 1,000 days in the earth. No? Higit na mainam sa isang araw sa presensya ng Panginoon kaysa 1,000 araw sa mundo. Tunay po ba? Amen. Hallelujah. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of Almighty. Kung tayo po'y nagkukubli sa kanyang presensya, siya po ang magpoprotekta sa atin. This is Psalm of protection. Napakaganda po na itong psalm na ito. Sabi po rito, makarinig ka man ng digmaan, bumuwal man ang 10,000 sa iyong kanan, 10,000 sa iyong kaliwa, wala kang katatakutan. Hallelujah. Hallelujah. Wala kang katatakutan sapagkat si Yahweh ang magpoprotekta sa iyo. The Lord is our protector. Even po ang mga ama, makalupang ama, they are protectors. They are protectors. Di ko alam kung alam to ng mga kababaihan, mga nanay, pero alam to ng mga kalalakihan at mga tatay. Gumagawa po kami ng simulation sa isip namin. Simulation. Ano kaya ito biglang may mang-hold up? Ano kaya biglang ganito mangyari? Anong dapat kong gawin? May simulation. Ano kaya bigla itong sasakyan na to biglang gumewang? May simulation lagi para maprotektahan yung pamilya mo. Advance po kami mag-isip. Kung kami po nakatulala, nag-iisip kami ng simulation. Tama po ba yung mga kalalakihan? Kung paano po protektahan yung pamilya mo? Imahal mo sa buhay? Kahit yung mga kasama mo lang eh. Pagka nasa kalsada, yung mga kababaihan, mga kabataan nandito sa kanan. Yung lalaki, yung tatay, siya na yung mas okay na masagasaan. Tama ba? Tama ba? Because, yun po yung dinownload sa atin ng Diyos Ama, to be also protector. Pero alam niyo po ba, ang Diyos Ama, yung protection niya, hindi lang yun yung poprotektahan ka niya actively. Ulitin ko, si Lord pinoprotektahan ka actively. No? Pag may danger na darating, pag may pakanaan ng kaaway, pag merong pana na naglalagablab sa Satanas papunta sa iyo, actively pinoprotektahan ka ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga anghel. Malinaw po ba yan? But God also protects us passively. Passively. Paano? Pinoprotektahan tayo Panginoon passively by bringing us into discipline. That's God's protection. Yung discipline, yung withholding, yung mga bagay na pinapanalangin mo na hindi pa niya binibigay sa iyo ngayon, that is God's protection. Hinahanda ka niya na maging ready na tumanggap ng blessing, or else, it will be for your own destruction. Si Ephraim, kung nais ko na siyang pagmanahin kay Scarlett, kaya ba niyang mag-drive? Hindi pa. Hindi pa siya ready. Pero until the day na ready na siya, para sa'yo na yan. Inaantay tayo ng Panginoon na mag-grow. Mag-increase yung ating trust. Mag-elevate yung ating faith bago niya tayo i-promote sa level na gusto natin. Actually, yung blessing nandyan na eh. Sino bang anak yung nagmamakaawa sa kanyang ama para bigyan siya ng bagay na kailangan niya? Walang ganong ama. Naantay niya pa magmakaawa yung kanyang anak. Nandyan na yan. Ready na yan. Para sa'yo na yan. Ang tanong, anak, handa ka ba? Kasi kung hindi ka ready, you will be broken and distracted
sa pressure and responsibility ng blessing na yan. Kaya mga mahal ko kapatid, that is God's protection. Wini-withhold niya muna yung mga bagay na para sa'yo rin naman. Inaantay ka lang niya na mag-grow. Yan po ang mabuting ama. Hindi po yan laging oo ng oo. Hindi po yan laging sige ng sige. Hindi ka po niyan, hindi niya in-earn yung favor mo. Ang mabuting ama, dinidisiplina ka niya sa tamang daan. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang ating Diyos. Hallelujah. 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 God is protector. Ikatlo po, God is promise keeper. Promise keeper. Hindi ko yata napalitan. Ayan. Parang hindi ko yata napalitan yung verse. Hindi ko ba napalitan yung verse? Hindi ko napalitan yung verse. Sorry. Okay lang pa-look up. Pa-look up na lang ng verse. Itong words. No, sabi po rito, your kingdom is an everlasting kingdom. You rule throughout all generations. The Lord always keeps His promises. He is gracious in all that He do or all He does. No? God always keeps His promises. Kung may ama man tayo sa buhay natin na sinabi niya, pupunta tayo dyan, Jollibee tayo, bibiling ko yan sa'yo. Pagpasensyahan nyo na po sila. Alam ko po, may mga ganyan po, no, mga tatay natin na hindi nila natupad yung mga sinabi nila or mga tiyuhin natin, may mga ganyan po talaga. Pero, pagpasensya na po natin, bigyan po natin silang grace because they are not perfect. They may be a good parent, but they cannot be a perfect father because nag-iisa lang po ang ating perfect father. No? And we can trust His words because He is a promise keeper. Amen po ba? Amen. He is a promise keeper. And additional verses po. Sa Numbers 23 verse 19, sabi po rito, ang Diyos ay hindi sinungaling na katulad ng tao. Anumang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Yan po ang ating Diyos Ama. Maasahan po natin ang kanyang salita. Mapagkakatiwalaan po natin siya. Hallelujah. Hallelujah. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, even when we are faithless, kahit tayo walang pananampalataya, He remains faithful because He cannot deny Himself. Kung dumating man yung panahon na tayo nakalimot, kung dumating yung panahon na tayo nawalan ng pananampalataya at tayo'y naging makakalimutin sa ating mga sinumpa, ipinangako sa Diyos, siya pa rin ay hindi nakakalimot. Gagawin niya pa rin yung kanyang mga pinangako. Kaya I remember na nag-iisip ako, may dumating na answered prayer sa life ko na, Panginoon, parang hindi ko naman to pinagpipray. Sobrang biglaan ng blessing. Sobrang biglaan na overwhelmed talaga ako. Sabi ko, Lord, hindi ko maalala na pinapag-pray ko to. Pero naalala ko po yung faithfulness ng Panginoon. Na maaaring one time in my life, pinag-pray ko tong bagay na ito. Ngayon lang siya dumating dahil ready na ako. Nakalimutan ko na yung prayer, pero si Lord hindi niya nakakalimutan. Tama ba? Kaya wala ka nang pwedeng gawin kundi magpasalamat ka na lang. Kilalanin mo ang Panginoon. Ganun si Lord. Siya ay makakalimutin, pero hindi siya makakalimutin. Makakalimutin siya pagdating sa kasalanan. Dahil yun ay kanyang pinapatawad. Parang nagiging bula na nawawala. Pero patungkol sa kanyang pangako, hindi siya makakalimutin. Hindi niya pwedeng baliin ang kanyang salita. Hindi niya pwedeng kalimutan ang kanyang pangako. Sapagkat God is faithful at hindi niya pwedeng i-deny yung kanyang sarili. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Hindi siya pwedeng bumali ng kanyang pangako. God is a promise keeper. God is a promise keeper. Kaya po pwede po natin siyang asahan, pwede po natin siyang malapitan, at pwede po natin sa Kanya isandig ang ating buhay.
Amen po ba? Palakpakan naman po natin ating Diyos. Kaya sa mga magulang po, mga tatay, mga nanay, hindi man tayo perfect na magulang, kaya po ba natin na yung pinangako natin sa mga anak natin, tuparin natin? Para pong maano natin, ma-mirror natin yung image and likeness of our Heavenly Father. Though we are not perfect. Alam niyo po, yung mga bata, kahit sabihin mo lang na baka, pwede, sige. Yes na para sa kanila yun agad eh. Yes na, tapos yung mga yan, hindi yan makakalimutin. Sila pa yung magpapaalala. Di ba po, ganito, ganyan, ganyan? Di ba? Si Raj. Yung mga yan, pag sinabi mo, yun na yung, wow, nilulook forward nila. Nawa, maging kagaya po tayo ng bata. I-look forward natin yung mga pangako ng Diyos. At ma-amaze tayo na yun ay kanyang tunay, tiyak, natutuparin. God is a promise keeper. Ikaapat po at panghuli, God is purpose giver. God is purpose giver. Sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." May kita po natin dito sa verse na ito na si Lord ang nagpaplano. Ang tanong, anong gusto mo? Plano ng Diyos sa buhay mo o plano mo na limitado? Alam niyo po, tayong mga tao, we are nearsighted. Kailangan po natin ng salamin kasi nakikita lang natin small pictures. Nakatingin tayo sa micro. Actually nga, ang mga tao nakatingin sa kanilang sarili. Yung salamin natin patungo sa ating sarili. But God is not like that. God, has the whole picture, whole big picture sa kanyang harapan. Actually, hawak-hawak niya ang ating buhay. Even the whole universe, umiikot, hawak niya sa kanyang palad. The Lord knows His plan for you. Ibig sabihin, ano man nangyari sa buhay mo, ipanatag mo sarili mo, alam ni Lord yung kanyang ginagawa. Alam ni Lord yung plano niya para sa'yo. Pero tayong mga tao, tayong mga anak ng Diyos, pinipilit pa rin natin, Lord, dito tayo. Lord, medyo malubak dyan. Lord, ayoko dyan, dito tayo. Lord, bakit ako magre-resign, Lord? Bakit po ako magpo-full time? Bakit ko i-give up yung mga araw na yan? Yan ang alam po relaxation day ko. Lord, dito tayo. Lord, bakit ko ipipending yung pag-ibang bansa? Lord, magmi-ministry ako. Pinipilit natin yung maliit na picture, yung nearsightedness, yung sa tingin natin, komportable tayo ngayon, yung sa tingin natin, gusto natin ngayon, pero naiiwanan natin yung big picture. God is a purpose giver. Kung may the best na magplano sa mundong ito, God is the best architect. God is the best planner. And si Lord, nag-outline ng plano para sa buhay mo. His plans for you is to prosper you. Alam niyo po ba kung bakit sobrang significant ng verse na ito? Binanggit po ito sa panahon na i-distract na po ang Jerusalem. Kukubkubin na po sila ng Babylon. Alam niyo po, sabi ng napakaraming mga iba't ibang mga propeta, sabi, magwawagi kayo. Labanan niyo sila. Binigay sa inyo ni Lord or ni Yahweh ang pagtatagumpay. Pero iba yung mensahe kay Jeremiah. Ang sabi ni Jeremiah, sumuko kayo. Sapagkat gagawin tayong excel ni Lord for 70 years. May mamamatay pero may makakasurvive at magbabalik sa lupain na ito. Mahirap tanggapin, mahirap lunukin tong verse na to. Hindi po to rainbows. Hindi po to flying colors. Ito po ay pangako ng Diyos sa panahon na lahat na nangyari negative. No? Alam niyo po, sa Jerusalem, may tinatawag doon na Wailing Wall. Wailing Wall. Ibig sabihin, yung wall na yon, yun talaga yung nakasaksi ng lahat ng pag-iyak. Tama ba?
Yun yung nakasaksi ng lahat ng klase ng pag-iyak. Nakikita na nahayaang mamatay yung mga bata kasi wala na silang makain. Pinapatay yung mga bata, pinapatay yung mga nanay, hinihiwalay yung anak sa nanay. Saksi yung wall na yun, kaya ang tawag sa kanya, wailing wall. At si Jeremiah din po ay crying prophet. Pero, ang assurance ni Lord, mangyayari sa inyo yan, pero payapain niyo yung sarili niyo, alam ko yung plano ko para sa inyo. Yung plano ko para sa inyo ay para pasaganahin kayo. Hindi para kayo ipahamak. Isang plano para bigyan kayo ng pag-asa at hinaharap. And kung alam po natin yung tinatawag na Old Testament survey, nangyari po ito sa panahon ni Daniel. No? Panahon ni Ezra, kung saan, panahon ni Nehemiah, kung saan nagbalik mula sa exile ang mga Israelita. At sa pamagitan ni Daniel, tinanyag sa buong mundo ang pangalan ni Yahweh. Familiar ba, mga story? Mahirap yung pinagdadaanan nila, pero ang pangako ng Panginoon, I am a purpose giver. Alam ko yung plano ko sa'yo. Pumayapa ka, be still, and know that I am your God. And hindi lang siya yung ating Diyos, be still and know that I am your Father. Hallelujah. May isa pong story, nasa cruise ship po yung family, nagpipicture po yung mag-asawa, yung bata po, is pinipicturean din actually yung bata. Nasa gilid yung bata, pero humangin ng malakas. Humangin ng malakas. Yung bata po, alam niyo na po yung nangyari. Batang babae, 5 years old, nahulog. Nahulog sa dagat. Nahulog sa dagat. Nahulog sa dagat. Yung tatay, walang ano-ano, tumalon. Niligtas niya yung bata. And he kept themselves afloat for 20 minutes habang pinupunta silang rescue. Mahaba na po yung 20 minutes sa open ocean. Matagal po yan. Kasi pwede silang mapunta sa propeller, pwede silang matangay ng alon or kung ano man. They kept themselves afloat for 20 minutes. Kung ang Diyos po ang ating Ama, papabayaan po ba niya tayo? Kung ang Diyos po ang ating Ama, ipapahamak niya ba tayo sa kanyang mabubuting plano sa ating buhay? Hindi po. Hindi po. Kaya nga po sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 10 verse 10, naparito lamang ang kaaway upang pumatay, magnakaw, mangwasak. Yun po yung plano ng kaaway. Mula nung una pa lang, sila niya po ay nagsisinungaling, pumapatay, nanguwasak. Matatanda po natin yung nangyari sa Genesis na plano niya, nawasakin yung masterpiece of God. Inagaw sa kanya yung authority and dominion over the earth. No, yun laging ginagawa ng kaaway, pumapatay. Pinapatay niyo yung relationship sa family. Pinapatay yung relationship sa Diyos. Winawasak yung pamilya, winawasak yung calling, winawasak yung ministry. Ninanakaw yung gifts, ninanakaw yung seed na tinanim sa puso. Yan lang po ang plano ng kaaway. Pero alam niyo po, sabi sa John chapter 10 verse 10, ngunit naparito ang pastol, naparito ang Panginoong Hesus upang mga tupa magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Stick to God. He has the very best plans in our life. Kung alam lang po natin ang puso ng isang ama. Ulitin ko. Kung alam lang po natin ang puso ng isang ama. Alam niyo po ba ang puso ng isang ama na ngayon ko lang na-realize? Ang puso po ng isang ama ay mahigitan siya ng kanyang anak. Kung may nag-iisang tao na proud sa'yo na mahigitan ka, tatay mo yun. Wala siyang insecurity, wala siyang pride, wala siyang, ang meron lang siya, pride para sa'yo. Yun po yung heart ng isang ama. Gusto kaya laging i-lift up. Kung ano yung best plans niya para sa'yo, mangyari. Kung ano yung best potential mo, lakaran mo. Yun po ang puso ng isang mabuting ama. And yun ang puso ko bilang isang hindi perfect na ama. Paano kaya ang puso ng ating good Father, ng ating perfect na ama? Balik tayo sa Psalm 23. He lead me to the green pastures and still waters. He lead me. Di ba? Mula sa kulungan, dinadala ka ng mabuting pastol saan? Sa green pasture.
Hindi ba siya purpose giver? Hindi ba siya direction giver? Hindi ba siya leader? Nag-layout siya ng plan upang makakain ka, mapastol ka sa fresh na pastulan at makainom ka sa still waters. Sariwang batisan. No? Sobrang ganda po na itong Psalm 20 na ito. Kahapon ko pa po ito naririnig. Doon pa po sa service kahapon. Hallelujah. Hallelujah. Sa Ephesians chapter 2 verse 10, we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Nung hindi pa nalilikha ang sanlibutan, may mabuti ng plano ang Diyos para sa atin. It is to serve Him. Again, it is to serve Him. Hallelujah. Dito ko na po tatapusin mga mahal ko kapatid. Nabanggit po natin yung 4 na P sa buhay ng isang ama, sa pag-ibig ng isang ama. Siya po ay provider, protector, promise keeper, and purpose giver. At nais kong balikan yung verse natin. Sa Tagalog nga po, please. Sa 1 John 3 ulit. Kung gaano katindi yung ibinuhos po sa atin na pag-ibig ng Diyos upang tayo matawag na kanyang mga anak. Yan. 3. 1 John 3, verse 1. 1 John 3. Ayan. Tignan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Baka may magsabi, Pastor, yung mga angel, anak rin naman ng Diyos yan, di ba? Pastor, yung mga creation, anak rin naman ng Diyos yan, di ba? Actually, lahat ng tao sa mundo, anak ng Diyos. Pero, yung relationship nila is as being created. Bilang nilikha. Anak din ng Diyos ang mga tao. Pag titignan natin yung secular view and nag-a-agree dyan si Pablo. No? Pero kung titignan natin mas malalim, yung mga unbeliever is anak ni Satanas. Sabi sa John chapter 8. Ngayon, tignan nyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin Ama. Tinawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Pastor, ang tawag rin naman ng Bible sa mga anghelis anak ng Diyos, di ba? They are sons of God. They are sons of God. Yung relationship nila is true creation. Nilikha sila. Pero alam nyo ba mga mahal ko kapatid, tayong mga nakipag-isa sa Panginoong Hesus, ang authority ng sonship, ng ng sonship and daughtership natin is through Christ. Ibig sabihin, ganito, kung ano yung standing ng Panginoong Hesus sa harapan ng Ama, yun din yung standing natin. Kung paano tignan ng Diyos Ama ang Panginoong Hesus. Ganun din tayo. Isipin niyo yun. Ang Panginoong Hesus at ang Ama magkasama na mula pa nung unang-una. They have an eternal fellowship na hindi pwedeng paghiwalayin kahit na nagkatawang tao ang Panginoong Hesus. Hindi pwedeng paghiwalayin kahit napako siya sa krus. They have an eternal fellowship. They're eternal sharing of love. They're never separated. Ngayon, sabi sa John chapter 1 verse 12, silang nanampalataya sa Panginoong Hesus ay binigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Yung sonship, yung lisensya natin na maging mga anak ng Diyos, hindi dahil created tayo. Yung lisensya natin bilang mga anak ng Diyos is dahil nakipag-isa tayo sa Panginoong Hesus. Maaari po ba tayong tumayo? Wow! Lord! Lord! Indescribable, Panginoon. So, in Christ Jesus, you are all children. Tingnan natin last slide. Sa Galatians 3 verse 26.
Gawin po natin itong personal, yung you, gawin nating we. Okay lang po ba? Basahin na ng sabay-sabay. Ready? Read. So, in Christ Jesus, we are all children of God through faith. Hallelujah. 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 Ibig sabihin, mga mahal ko kapatid, pag anak ng Diyos, kung paanong tagapagmana ang Panginoong Hesus, tayo rin ay ginawang tagapagmana. Isipin niyo yun. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, mabuti at tapat na alipin, pumasok ka sa kaligayahan ng iyong Panginoon. Jesus, our Lord Jesus Christ, will share His inheritance as the begotten Son. Kung ang Panginoong Hesus ay begotten Son, the one and only begotten Son, we are adopted children of God. Tayo ibinilang sa pamilya ng Diyos. Pag-usapan natin susunod dyan, kung gaano ba kabigat yung maging magkaroon ng karapatan tumawag ng ama-ama ko. Pag-usapan natin yun sa mga susunod. Pero sa oras pong ito, Panginoon, nahayag na nga po ang iyong salita sa aming kalagitnaan. Ipakita mo ang iyong gilas, Lord God. You as a provider. Kung meron sa ating mga buhay, meron tayong pangangailangan. Material, pisikal, spiritual, emosyonal. Mahal ko kapatid, huwag natin malitin ang ating Ama. Alam niyo ang kanyang ginagawa. Hindi lang siya mayaman. Siya ay mapagmahal. Isipin niyo yun. Lahat ng meron siya ay para rin sa atin. Kung naibigay niya ang kanyang kaay sa isang anak at hindi niya pinagkait, ano pa ba yung bagay na hindi niya kayang ipagkaloob sa atin? Kung masamang ama sa lupa na pagbigay ng mabuting bagay sa kanilang mga anak, paano kaya ang ating mabuti, perfect God in heaven? Let us not insult God by worrying. Let us not insult God by having things on our own ways. But let us adore Him. Let us trust in Him. Let us look in Him. Panginoon, this is the time, O God. We will sit and be still and look upon You, our Father. Ikaw ang may mabuting panukala para sa aming mga buhay. You are the best provider, O God. Ibig yung mga hindi kayang i-provide ng pera. You already provided solution for the death and sin. The way to salvation, O God. Those amazing things na hindi namin kaya solusyonan, ikaw po ang gumawa ng solusyon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are our protector, O God. Kami po, Panginoon, ay sojourners lamang. Naninirahan lang po, nakikipanahanan lang po sa mundong ito, O God. And throughout this life, O God, hindi nila kami kilala. Dahil hindi ka rin nila kinilala, Panginoon. Actually, pinatay nila ang aming Panginoong Hesus. Pero kilala mo kami, O Diyos. Pinoprotektahan mo kami. Iniingatan po kami, Panginoon. We will rest, O God, in Your protection. You gather us like hen gathering yung kanyang mga supling at mga sisiw, Lord God. We are protected under Your wings, O God. We are strengthened. We are refreshed, O God. Lord God, thank You. Your promise keeper, Lord God. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord God. Aming Ama, Abba, Father, our Father in heaven. Salamat po, Diyos, na hindi ka kagaya ng tao. Ang isipan ay hindi nagbabago. Ang iyong salita ay ginagawa. Ang iyong pangako ay iyong tinutupad, Panginoon. Salamat, O Diyos, na Ikaw ay Ikaw. Ikaw ay tapat. Ang tugon sa iyong pangako ay laging oo at amen. Kaya ang kailangan na lang namin gawin ay panghawakan ang iyong salita, ang iyong ipinangako, O Diyos.
Lord God, kulang oras to adore you more and more. Because the more we know you, the more we love you. And the more we love you, the more we still know you, O God. And finally, your purpose giver. Your purpose for our life is to conform into your likeness, O God. Na kami sumamba, kami maglingkod, kami lumakad sa liwanag. We will walk, O God, sa iyong dakilang plano sa mga buhay. Kaya, Panginoon, sa pangalan, Panginoon Jesus, winawasak namin ano man yung mga nakaamba na plano ng kaaway sa aming buhay. No weapon formed against us shall prosper, O God. No plans of the evil will prosper against us, O God. No decree from hell will overcome us, O God. Because we are made more than conquerors because of Him who loved us, O God. And nothing can separate us from your love, O God. Hallelujah. 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 Father, we thank you. We love you. Hallelujah. 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 Sa iyo lang po lahat ng papuri, pagsamba, pagmamahal, adoration, paggalang, Panginoon. Paggalang, pagsamba, awit, paglilingkod, pagtaas ng kamay, pagsunod. Panginoon, you are worthy. Walang anumang salita ang maaaring ma-describe yung pag-ibig na nilaan mo para sa amin. We thank you, Lord. We thank you. Amen. 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 Palakpakan po natin ating Diyos. Minsan pa, mas malakas po na palakpak para sa ating Diyos Ama nagmamahal sa atin. We love you, Lord. We thank you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nakako po bang bawat isa? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited! Come, join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.